What's up mga ka-travel, ngayon naman guys ay naisipan namin na pumunta at mag-swimming sa Pinlac Falls located sa Infanta, Quezon para masulit namin ang araw na wala kaming pasok. Sobrang linaw niya oh. Kitang-kita naman yung ilalim oh. Sobrang linaw. Kitang-kita yung mga bato sa ilalim. Tara at samahan nyo na naman kami sa aming panibagong Ayan biyahe. guys, lalabas na tayo ng Treasure Mountain. Lalabas na tayo sa kantong to. Swimming daw naman tayo mga ka-travel. Swimming naman, swimming. Silipin mo kung meron dyan ah. Walang mga souvenir no. Ah, kainan. Baka gusto mo dito. Gusto mo kumain ma? Ano? Sandaan, overload. Pares. May overload din pala dito. Pares overload. Woo! Naulan doon. Dari ka. Ito malamig dito. Lamig, sarap. Dito guys ay binabaybay pa din namin ang kalsada ng Marilake. Dito guys ay may mga Nasuman, nagtitinda no? sa mga gilid ng kalsada. Tama? Ayan yung mga malimit namin makita dito, yung mga nagtitinda ng mga suman at kakanin. Hintayin na natin dito. Wait lang, gilid ko lang. Oh, wait lang. Yeah. Wait lang, may nasakyan. Okay. Dami oh. Kailangan mag-iingat talaga kayo dito sa Marilake dahil ang bibilis ng mga dumadaan na sasakyan dito. Wait sila oh. Wait lang, dyan ka lang. Mamaya, madami. Okay ma. Okay na. Okay na. Ayan guys, bumili kami ng suman dito kay ate. Kasi yung ano, ba't ang unti ng sauce? Yan po. Yung paborito namin suman. Lagay na namin sa aming top box. Yay! Sa aming Yan top guys, box. nakabili na nga pala kami ng top tara box guys, kaya let's may go. paglalagyan na kami ng mga gamit at pagkain namin. Hindi na mahihirapan yung wifi ko na magbitbit ng mga gamit namin. Sierra Madre. Ayan guys, nakarating na kami sa Sierra Madre. Sa tuwing dumadan kami dito, naalala ko yung mga panahon na nagbibisikleta pa ako dyan, kami humihinto ng mga kagrupo ko para magpicture dyan sa signage ng Sierra Madre at Maritisem. Yung Maritisem. Pipicture sila dyan eh. Ang sarap din kasi magbisikleta dito, kasi hindi gaanong mainit dahil sa malamig na simoy ng hangin dito. Paboritong puntahan ito ng mga bikers, dahil sa mahabang ahon. Dito tayo kumain. Kumakain ka dito? Diyan oh. Gusto mo dyan? Ha? Oo. Sarado yata. Sarado. Sarado. Diyan guys ay kakain sana muna Ha? kami kaso sarado yung kainan. Sarado nga. Maganda sana kumain sa kainan na yan kasi maganda yung view, sayang nga lang Kala ko at nakain sarado. sila eh. Tara kapit tayo, treat mo. Dito sila nagkakape madalas, sila Adrian. Kape Katerina.
Yan o, ba, manis coffee. Presto coffee. Ha? Yan o, Cafe Caterina. Yan sila nagkakape. Yan o. Adrian. Cafe Caterina. Ganda kasi yung view doon. Cafe Caterina. Lagi na ulan. Makapag-swimming ka pa ba? Diyan guys ay nagsisimula ng umulan, Ha? may mga pumapatak-patak na ulan. Hindi nga sila mahilig sa swimming. Hindi sila mahilig. O, dito ka na lang kumain. Gusto mo? Nakinaya natin dati. Ayan o. Sarado yata. Diyan na lang. Gusto mo dyan? Mga isaw. Ano? Oo. Diyan guys yung Isaw House yung Doon na lang. kinainan namin dati. Gusto ko Doon na sana kumain dyan, Saan? kaso Dito? ayaw ng wifi ko. Saan ba? Nakakain na kasi kami dati dyan, kaya ayaw na niya, gusto niya sa ibang kainan naman. Maganda din dyan sa Isaw House, may magandang tanawin din dyan. Habang kumakain kayo maganda yung matatanaw nyo. Ha? Happy Natividad to eh. Medyo mahal nga lang din dyan. Pero sakto lang. Ano? Ha? Hindi, pagkain dyan. Hindi, wag na dyan. Ayaw niya din kumain dyan sa may Cafe Natividad, ang dami kasing tao. Daming Iniisip kasi namin, baka mahaba yung pila. Ayaw kasi namin pumunta sa madaming tao at pumila ng matagal, kasi sayang yung oras. Kaya naghanap na lang kami ng ibang pwede naming kainan. At ayan guys, inabutan kami ng ulan sa daan, at dito na lang kami huminto, at kumain sa Kabsat. Mukhang madami din ditong humihinto at kumakain, dahil kung mapapansin nyo mga ka-travel, ang daming mga nakadikit na mga stickers dito ng mga motovlogger. Sa ngayon guys, hindi pa kami makakapagdikit ng sticker dyan, kasi wala pa kami sticker. Iniisip pa kasi namin kung magpapagawa kami, baka kasi wala din kasing manghingi, kasi hindi naman kami ganun kasikat na moto traveler. Okay, so yan guys mga travel, pahinga muna kami dito sa Kabsat kasi umulan. Umulan no. Makila lang muna kami saglit. Tama, umuulan na, taglamig na pero nakapag ice coffee pa. Ay, pating mo ako. Sarap. Sarap ba? Yan yung in-order namin dito guys. Masarap yung iced coffee nila, may konting sipa ng pie. Lasang-lasa mo na pa talaga siya. Nagustuhan namin kasi hindi nila tinipid yung flavoring. Bumili ka na Milo. Gato 180. Yan masarap. Pay. Pay At nga ito pa lang. yung isa sa mas nagustuhan namin dito sa Kabsat Grill and Restaurant, yung beef tapa nila. Sarap na sarap talaga kami ng wifi ko. Sobrang nagustuhan namin yung beef tapa with egg nila dito. Ang lambot nung karne ng baka at ang sarap ng pagkatimpla nila. Kung naghahanap kayo ng masarap na makakainan ng beef tapa, marerecommend ko na dito kayo pumunta sa Kabsat Grill and Restaurant. Masasabi ko na sakto lang yung presyo para sa masarap na beef tapa nila. At ayan guys, tumila na yung ulan at nakakain na din kami. Oras na para bumiyahe ulit. Ayan, may mga dumaan na mabibilis na mga naka-big bike. Bomba-bomba muna guys. Ang bibilis nila. Sana magkaroon din ako ng ganyang motor balang araw. Sa ngayon, pangarapin na lang muna natin at mag-enjoy at magsaya na lang muna tayo kung anong meron tayo. Balik biyahe na ulit kami mga ka-travel. Kapag nadaan nyo itong lugar na ito, malapit na kayo sa Arco ng Infanta Quezon. Bal dyan guys, matatanaw nyo yung malawak na Laguna de Bay. Maganda yung view deck dyan, madami din humihinto dyan para magpahinga at magpicture. Medyo dumadami na din yung mga nagtitinda ng pagkain dyan, kasi madami nga kasi humihinto na mga motorista dahil sa ganda ng view. Ang sarap nga naman kasi tumambay dyan kasi mahangin. Dito pala guys, yung lugar na ito ay hagip na siya ng Laguna, kaya kung mapapansin nyo ay may nakalagay dyan na Santa Maria Laguna.
Alam nyo mga ka-travel, gustong gusto ko talaga bumiyahe kapag araw ng weekdays, walang gasinong mga sasakyan sa kalsada, ang sarap mag-ride kapag ganito. Tahimik yung kalsada, payapa yung lugar, tanging ingay ng ibon sa mga gubat lang yung maririnig mo, walang maiingay na tambutso, at mausok na sasakyan. Dahil din siguro malayo na ito sa Maynila, ay sobrang dalang din ng mga dumadaan na sasakyan. Iniisip din namin ng wifi ko paano kaya yung mga nakatira dito, kasi napansin nga namin ang dalang ng mga dumadaan na sasakyan. Paano kaya yung mga nakatira dito? May mga bahay kami na nakikita na may sariling sasakyan. Iniisip namin paano kaya yung mga taong walang sariling sasakyan dito. Saan kaya sila sumasakay? Kasi wala naman kami nakikitang bumabiyahe na jeep. Lumaki naman ako sa probinsya, pero dun kasi sa amin, kahit papano may mga dumadaan na mga jeep, hindi tulad dito sobrang dalang talaga ng mga sasakyan na dumadaan. Totoo pala talaga yung sabi nila, kung saan yung liblib at tahimik at malayo ay nandun ang magandang lugar. Kapag napadaan kayo dito mga travel, sobrang napakatahimik talaga nung lugar dito. Nakakatakot siguro kapag gabi ka dumaan dito kasi sobrang tahimik, at napansin ko walang gasinong poste ng ilaw sa kalsada, tanging mga puno lang ng kagubatan ang makikita dito. Maganda lang siguro dumaan dito kapag araw. Kung naghahanap kayo ng lugar na tahimik at magandang mag-rides, ay dito kayo pumunta, sobrang mag-enjoy din kayo kagaya namin. Para ma-feel nyo din yung ganitong klase ng experience. Alam nyo mga ka-travel, kaya madalas din dito pumunta yung mga motorista, dahil sa mga kalsada dito, na mga kurbada, yung mga mahihilig magbangking-bangking ay madalas nandito sila kapag weekend. Ito guys, o kung makita nyo dyan, puro kurbada dito, kaya tuwang-tuwa yung ibang motorista na dumaan dito. Pero syempre ako, tamang chill ride lang kami dyan. Tamang saktong bangking-bangking lang ako dyan. Mahirap kasi kapag sumemplang ka dito. Kasi nga diba madalang yung mga dumadaan na sasakyan. Saka, baka hindi ka hintuan ng iba kapag humingi ka dito ng tulong kasi medyo liblib yung lugar. Parang solong-solo namin yung kalsada dito. Parang kami lang yata yung nag-rides dito ng weekdays. At ayan, sa wakas nakarating na kami sa arko ng Infanta Quezon. At dito mo din matatagpuan ang madalas na pinupuntahan ng mga motor rider. Sabi nila guys, kapag hindi mo pa daw napupuntahan itong kilometer 90, ay hindi ka pa daw ganap na motor rider. So dyan guys ay hindi na kami huminto sa kilometer 90. Kasi madami nakahinto at nagpipicture, nakapunta at nakapagpapicture naman na kasi kami dyan dati. Iniisip ko din kasi, baka matagal kapag hinintay pa namin matapos yung mga nakahinto dun. Anong oras na din kasi, kaya dumaretsyo na kami sa aming target na gustong puntahan na lugar. At ayan mga ka-travel, ay nadaanan namin itong mataas na tulay, kaya huminto muna kami dito para magpicture, kasi ang ganda dito ng view. Hey guys, andito kami ngayon sa may tulay na. Kapag nakita nyo itong tulay na ito guys, ay malapit na dito yung Pinlac Falls. Ano kami sa may tulay. Malapit na daw dito eh, huwag dito sa may tulay na. Ang ganda ng view guys, oh. Tignan nyo. Ang ganda. So ayan guys, pagkatapos namin magpicture dyan sa tulay, ay umalis na din kami kasi excited na akong makita yung Pinlac Falls. Bago kami makarating sa Pinlac Falls mga ka-travel, ay dinaanan namin itong magandang kalsada na ito. Ang ganda ng mga tanawin, matatanaw nyo din dito yung magandang kabundukan. Grabe guys, ang ganda talaga dito, medyo malamig yung klema ng hangin. Siguro kung umaga kami dumaan dito, baka may fog. Kasi kabundukan eh, di ba kapag nasa bundok, kapag umaga tapos malamig may fog, parang katulad sa Tagaytay may fog kapag malamig. Diyan guys, kapag andito ka sa lugar na yan, parang gusto mo i-feel yung lugar, hindi ka magmamadali. Kaya mapansin nyo, hindi ko binibilisan yung takbo ng motor ko. Mabagal lang yung takbo namin kasi ini-enjoy lang namin yung daan. Chill ride lang kami para masulit namin yung ganda ng nature dyan sa daan na yan. Tignan nyo guys, oh, kahit yung kasabay namin na nasa unahan namin na nakamotor din, binabagalan niya lang din yung takbo ng motor niya. Siguro sinusulit niya lang din yung ganda ng daan dito kagaya namin. Ang ganda naman kasi talaga, nakaka-relax yung vibes dyan sa lugar na yan. Konting ingat nga lang din dito mga travel, kasi palusong yung kalsada dito, at merong mga kurbada. Grabe sulit din yung mga tanawin.
Kung natatanaw nyo lang yung nasa bandang kaliwa namin, sobrang ganda guys. Yung mga ganitong lugar talaga yung gustong gusto namin ng wifi ko na nadadaanan. Naalala ko na may ganito din kaming nadaanan nung nagpunta kami sa Nasugbu, Batangas. May ganito din kami na nadaanan. Sobrang sulit ng ride kapag dito kayo dumaan mga ka-travel. Makakalimutan nyo panandalian yung stress nyo. Kaya madalang kami magstay sa bahay sa Manila kapag day off namin. Mas gusto namin pumunta sa mga nature na lugar. Kasi araw-araw na nga kami nasa bahay kapag may pasok, tapos pati ba naman day off. Di ba parang nakakabugnot kapag ganun? Kaya mas pinipili namin na umuwi na lang sa bahay sa Quezon kasi mas makakapagpahinga kami dun at makakasama pa namin ang aming anak. Sa mga nagtataka at magtatanong bakit kaming dalawa lang lagi ng wifi ko yung magkasama sa ride, bakit wala kaming ibang kasama? Kasi mga ka-travel, madalas kasi yung ride namin ng wifi ko ay biglaan lang kapag natripan lang namin, kasi kapag nagseset kami ng ride madalas hindi natutuloy kasi minsan, kapag araw na ng ride biglang mag-iiba yung schedule namin sa trabaho o kaya minsan ulan. Kaya ayun, tatamadin na kami, hindi kasi namin trip yung naulan. Kapag aalis ng bahay nakakatamad kasi bumangon. May mga inaaya naman kami na mag-ride kaso hindi pwede yung schedule nila kapag weekdays para mag-ride. Pero sana soon may makasama na kami sa susunod na mga ride, para may makakwentuhan din kami. Alam nyo mga ka-travel, masaya naman kami na kahit kaming dalawa lang ng wifi ko. Kasi na-enjoy naman namin yung mga lugar na napupuntahan namin, lalo na kung ganito kagandang mga lugar. Pero kung meron may nais na sumama sa mga susunod na ride namin, ay pwede naman mag-comment lang kayo dito sa video, at sabihan ko na lang po kayo kung saan ang aming susunod na biyahe. At dyan guys, kapag nakita nyo na yung tulay na yan, dyan guys sa kantong yan, kakanan kayo dyan, yan na yung daan papasok papunta sa Pinlac Falls. May makikita naman kayo dyan, na nakalagay na tarpaulin ng Pinlac Falls. Malapit lang siya sa highway mga ka-travel. Siguro papasok mula sa may tulay mga nasa 5 to 10 minutes lang siya, at kaya hindi kayo maliligaw. Dito guys yung parking nila, napakalawak ng parking nila. Pwede mag-park kahit mga 4 wheels na sasakyan. Ang maganda pa dito, wala kaming binayaran na parking fee. Tapos ang babait pa ng mga residente dito. Diyan guys ay nakapag-parking na kami. Tinawag kami nung isang residente dun na dun daw kami mag-park sa loob dahil maluwag at may bakante pa daw na parking dun sa loob. Ay, parking. Meron pala dun. At ayan dyan guys, ay pinuntahan na nga namin yung sinasabi nilang parking. Medyo makitid yung daan, sakto lang yung isang motor papasok dun sa sinasabi nilang parking. Diyan guys naghahanap na ako kung saan maganda ipwesto yung motor ko. Mas off ipark dito yung motor kasi malilim, kaso makitid lang talaga yung daan. Tayo ito, kuya.
Sila kuya oh. Dagang ganda. Linaw. Sabi siya, bili mo na. Magkano po entrance? 50 lang. At ayan guys, dito kami nagbayad ng entrance fee. Ang mura lang ng entrance dito mga ka-travel, 50 pesos lang bawat isa ang Pwede entrance po fee hindi na dito. mag-cottage. Po. Sa gitna naman tayo. Ayun o, yung bili nga yun. Wala nga towel. Hindi, meron sila. Ayun o. Sila ate, towel. Ayun o. Oo, ayun sa loob. Pwede din sa umbrella, tapos po sa ilalim ng building. Dalawa po. Ito po yung bayad namin. Hindi na po. Yan guys, bal 100 pesos lang yung binayadan namin. At hindi na din kami nag-rent ng cottage kasi dalawa lang naman daw kami. Kami na lang daw bahala maghanap ng pwesto sa gilid-gilid. 50 pesos lang yung entrance guys. Ang ganda. May tinda na ng towel oh. Magkano? Pwede na. Diyan guys, nakalimutan pala namin magdala ng towel. Sa sobrang pagmamadali siguro namin nakalimutan namin magdala. Buti na lang at may nagtitinda dito kaya bumili na lang ang wifi ko para may magamit kami. Bili ka na ng timbulan. Timbulan ka, malalim. Life jacket? Wala nga life jacket dito. Oh, may mga pwede ka matulog dyan oh. May mga ano sila, kubo-kubo. Gagi, ang lalim. Ang linaw. Diyan lang, sa gilid-gilid. Ay, may mababaw din ma. Kahit saan. Sa gilid lang tayo. Tignan ko lang. Ano kalalim? Uy, ang ganda ng tubig. Ang linaw. Linaw. Tara. At yan guys, nasa loob na Bawal kami dyan. ng Pinlac Falls. Diyan guys ay naghahanap kami ng pupwestuhan Ito na lang, kung saan Malapit. namin pwede Paano natin iwan makikita yung yung mga gamit dala naming natin? gamit. Ang layo natin. Ayun guys, ganda. Ate. Dito mababaw lang. Ito. Ganda guys. Yan po mga travel oh. Ganda. Ah, pwede rin dito. Ah, pwede rin dito ma oh. Kaso medyo madulas. Pwede rin dito. Ganda oh. Dito. Ito guys yung mababaw na swimming area nila. Siguro mga nasa 4 to 5 feet lang. Saktong-sakto ito sa mga hindi marunong maglangoy. Kaya kahit may kasama ka na hindi marunong maglangoy, ay mag-enjoy din sila dito. Ganda dito, mga travel. Pinlac Falls. Yan oh. Wow. Panalo dito mga ka-travel. Ganda. 200 pala yan yung umbrella. Yung umbrella. Diyan ka lang, nilibot-libot lang ako. 200 yung umbrella eh. Pero pwedeng hindi ka na mag-cottage. Tapos yung cottage nila. Lawak guys. Lawak mga ka-travel oh. Yun oh. Ganda di ba? Ano yung lugar? Ganda oh. Ang malalim dito.
Oo kaya. Shout out. Oo. Malalim. 7 feet. 7 feet. Agad na 7 feet. Top dun oh. Ito yung malalim na swimming area nila guys. Nasa mga 7 feet daw yung lalim dyan guys. Ganda ng falls guys. Ang linaw ng tubig. Sarap dyan magtampisa oh. At yan guys, pagkatapos ko maggala-gala, ay nag-swimming na kami ng wifey ko. Grabe ang sarap mag-swimming dito mga ka-travel, sobrang linaw ng tubig at ang lamig, pero kapag nakababad ka na sa tubig ay may enjoy mo naman, na kaso kapag umahon ka ulit giginawin ka talaga. Diyan guys, grabe yung lamig ng tubig, habang lumalangoy ako diyan nanginginig yung katawan ko sa lamig. Tama nga yung sabi nung lalaki kanina, nasa mga 7 feet yung lalim. Dapat marunong ka talaga lumangoy kapag napunta ka dito sa malalim. Ang maganda diyan mga katrabel, may lubid diyan para kapag napagod ka lumangoy ay may pagkakapitan ka na lubig. Ang sarap sumisid diyan guys, kasi ang linaw talaga ng tubig, makikita mo talaga yung mga bato at buhangin sa ilalim at hindi masakit sa mata kapag sumisid ka. Sayang hindi ko magamit yung camera ko underwater kasi nawala ko kasi yung waterproof cover. Grabe, sobrang nag-enjoy kami dyan ng wifey ko. Sobrang linaw talaga ng tubig. Yung mga ka-travel, sobrang lamig, sarap sa katawan. Sobrang linaw niya oh. Kitang kita naman yung ilalim oh. Sobrang linaw. Kitang kita yung mga bato sa ilalim. Siguro pag naghagis ka dito ng piso, kita. Yan, ganyan sa kalinaw. Mga ka-travel, kung naghahanap kayo ng swim ride, marerecommend ko sa inyo guys na puntahan nyo din itong Pinlac Falls. Masasabi ko sa inyo, sobrang mag-enjoy din kayo. So yan mga ka-travel, so ngayon pauwi na kami ngayon. So sulit yung swimming. Excuse me po. Thank you po. Ay, ako pangalay. Yung parking nila dito, pwede may pasok yung motor mo dito. May parking din sila dun sa labas. Mas maluwag dun sa may labasan. Ayan. Ay, naambon. Uulan pa yata guys. Yari tayo. Yes lang po. Salamat po. Uulan pa. Yan, ipapasok nyo dyan yung motor nyo. Pinapasok kasi ng motor yung ni Kuya yung motor ko eh. Pero pwede ka mag-park dyan sa labas. Naambon. Lagi uulan. Bisa mo, baka abutan tayo. Eh, tila ka muna dyan. Oh, ito cellphone. Ito. Diyan guys, ay pauwi na kami kaso biglang umulan, kaya nagpatila na muna kami. Nung tumila-tila na at humina na ang ulan ay umalis na din kami kasi baka gabihin kami sa daan. Naalala ko kasi na mahirap gabihin sa daan ng Marilake kasi walang mga ilaw ng poste sa kalsada. Sobrang dilim, kaya umalis na agad kami kahit umaambon-ambon pa. Magkakapote na lang kami kapag lumakas yung ulan. So paano mga ka-travel, hanggang dito na lang po muna yung video namin. Kita-kits na lang po ulit tayo sa susunod namin na biyahe. See you next ride guys. Maraming salamat po sa panunood, sana ay samahan nyo pa po kami sa aming mga susunod na biyahe. Tara na. Gala na.
Puntahan nyo na. Ingat!